Narito na po sa linya ang former Senator, former Senate President at dati rin pong leader ng minority group sa Senado, Senator Coco Pimentel. Magandang umaga po, Senator tuloy. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Good morning po, former Senator. Sir, hingin lang namin ang reaksyon ninyo dito sa nangyayaring gulo at drama sa Senado. Kahapon, wala pa rin pong session, no? At hindi po sumipot itong majority block. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi po maganda yan kasi yung majority, kayo ang nagkokontrol sa Senado. Kaya nga kayo nagbuo ng majority dahil gusto nyo kayo ang magpatakbo ng Senado. Tapos ayaw nyo ng session. Hindi po pwede yan kasi Philippine Senate, part ng legislatura, kailangan mayroong mga debate dyan sa plenary session. No? So bakit binoboykot nung mga nag-volunteer na magpatakbo ng Senado? So maling-mali po yan. At saka hindi nangyayari yan. Ang nalulungkot ako na pag sinasabi ng minority na hindi sila sinasabihan, medyo bastusan na po yan. Oo, ngayon po deadlock yung numbers natin, 11-11. Senator Coco, sa tagal niyo po sa Senado, ito ba matatawag natin na first time na nangyari yung ganyan na hindi inaabisuhan yung minority senators na hindi magkakaroon ng session? Correct. Tapos ang majority pa ang hindi pumupunta. Ano po, baliktad na mundo po 'yan. Kasi ang dapat ang mga nagpoprotesta diyan yung mga minority kasi sila ang nagche-check sa majority. Tapos kung ang pakiramdam ng minority binabraso kami ng majority kasi sa dami ng numero nila, kasama sa mga protest action yan, yung walk out, boycott, kayo na magbuo ng quorum, ganyan, hindi kami kasali sa quorum, obligasyon ninyo ang magbuo ng quorum kasi kayo ang majority. Yan ang nangyari ngayon. Ano ba yan? Majority ang nagpo-protesta sa minority. Ang masakit dito yung respeto, yung common decency among colleagues. Kasi nung time na nasa Senado ako, nung minority leader ako, 3:00 ng hapon ng usapan Kahit ma-delay yan, kunyari 4 o'clock, si SP Biggs, nagte-text sa akin yan. O pwede ba 4 p.m. kasi may bisita pa o meron pang na-delay tayo, na-delay yung commission on appointment. Parating merong communication, basic respect sa kasama mo sa Senado. Basic respect and decency. Pero kanina nabanggit nyo po, hindi dapat ito ginagawa ng majority dahil nasa kanila ang control. Pero nasa kanila pa po ba ang control sa ngayon kung ang numbers natin ay 11-11? At ganito po ang ginagawa nila na hindi nagpupunta para sa sesyon sa Senado? Kaya nga tayo napapatanong ngayon. Baka ang kilos nila, kilos minority. Nakuha nyo? So, yes. Kilos minority yan . So bakit ganyan na nga ang nangyayari? So ano ang sabihin nun? Ang pakiramdam nila, pag mag-a-attend sila, bigla na lang magigising sila sa katotohanan na minority na sila. Ganun ba? O kung ganun man, hindi ba din yan? Ayaw mong tanggapin ang realidad? Dinidelay, huwag ka mag-session para hindi mo harapin ang realidad? Tama ba yan? I mean, Senado to, hindi naman to laro-laro . Philippine Senate po ito. Ang daming nakabinbin na mga bills diyan. O na ang iba doon mahalaga sa buhay ng tao. Yung katwiran na itong ginagawa nila ay legal, moral, kasi gusto raw kunin ng minority ang mga chairmanship ng committees. Ngayon yung pong ganun mga katwiran, kaya daw sila nag-boycott sa sesyon. Hindi nga pwede yan. So, dinidelay mo lang yung reality. Kung yan ang realidad, kasi noon dati kayong majority, totoo na, majority pa rin sila, kunyari 13, no? Pero physically, hindi maka-attend yung dalawa.
Let us say mababago kaya, pero 11-11 hindi ko makita kung ang dahilan bakit kaya palitan ng 11 yung desisyon ng isa pang 11, itabla yun eh. So kunyari man yun ang kinakatakutan nila na kaya silang i-outvote na nitong mga naiiwan sa Senado na so-called minority. Tanggapin na nila yung katotohanan na yan. Alangan naman stalemate mo at ilagay mo sa freezer ang Philippine Senate, Senate of the Republic of the Philippines. Huwag tayong maging katawa-tawa na republika. Oo. Alam nyo ba ano nangyari last time? Di ba dapat may bisita na Vietnamese president? Mhm. Di ba kinansin niya yung pagbisita niya sa Senado? Alam niyo ba na ang Vietnam under communist system yan? Pag-uwi ng Vietnamese president, anong feeling niya about the democratic system? So, mas lalo pa siyang napabilib sa sistema nila. Di ba? Sabi nila ito, democratic system, walang kwenta ito dahil pati Senado hindi mabisita. Oo. Sir, former senator, yung binabanggit niyo po kanina na nag-aakto silang minority, hindi po ba show of power yung ginagawa ni Alan ngayon na kaya niyang pasunurin yung mga majority senators kahit, well, technically, sinasabi niyo nga, mali po yan. Oo nga, pasunurin sa non-action. Mali yun. Ang tunay na leader sa majority na pinapakita mo ang leadership mo by carrying out the majority decision sa floor by voting at pinakita ninyo na solid kayo and the will of the majority prevails kasi solid kayo at nagpapakita kayo at bumoboto kayo, ina-outvote ninyo yung opposition ninyo. Yun. That's the real show of leadership. Hindi yung hindi na muna kami magpapakita. Ipapa next week mo dahil lang ayaw mo lang harapin ang ano na ba ang latest status quo, ano na ba ang katotohanan. Senator, yung sinasabi po ninyo, no, yung realidad, no, sa sitwasyon ngayon, ika ninyo na itong 11 na physical ho na miyembro na maaaring dalhin ng majority sa plenaryo, ang realidad dito, tama ba pakakaintindi ko na ayaw pumunta nila Alan Peter Cayetano sa plenaryo kasi insecure siya na baka pagpunta doon, itong 11 ng minority, meron na pala nakausap sa kanyang grupo at biglang tumawid at siya ay matanggalan ng pwesto bilang Senate President? Wala akong ibang conclusion kasi Ted kasi anong reason ang pwede mong sabihin na hindi ka magsi-session? Walang iba eh. There is no other reason. Wala akong ibang maisip except that ayaw mo munang harapin ang colleagues mo kasi baka nagbago na ang katotohanan, ang sentimiento ng plenary. So kilos kilos minor ay lagay ko na lang sa term ko ng kilos minority, hindi kilos majority. Senator, sa ngayon po na actual na bilangan sa membership ng Senado, 24 minus 2 na majority. So 11. Ano ho ngayon ang bilangan kapag po nag-actual na po ng bilangan sa kung sino ang majority o minority? 13 pa rin ho ba dapat sa majority o ngayon kapag nakakuha ng isa na dagdag na miyembro ang minority, 12 Gs, pwede na ho bang maging majority yon? Well, majority talaga 'yon, pero hindi 'yon sufficient to elect a new leader.
and yung Senate President. Kailangan 13 pa rin. 13 pa din. pero- Go ahead. Oo, kasi sa ganito yun. Pansinin nyo pa rin yung roll call. Kaya parati ang session nagsa-start yan sa roll call of members. Mm-mm. Pag bilangin niyo yung pangalan na ina-announce nila doon, pagka 24 pa rin yun eh. Mm-mm. 24 pa rin. Therefore, there are 24 members of the Senate. To elect the Senate President, you need the majority of all the members of the Senate. So Ayun. 13 po yun. Ayun. Ito ho yung actual na kumbaga ito na po yung legal na interpretasyon dito. When you say you elect the Senate President, kailangan mo pa rin ng majority of all elected senators. Yan, opo. Okay. Correct. And then, paano mo, sino ba yung all na yun? Yun yung rino-roll call. Okay. Pag inisa-isa yan eh. Okay. But when you talk about pending bills, approval of amendments sa rules, measures, etc., majority lang ang majority lang po ng members present. Correct. There being a quorum. Tama po yun. Majority of members present, there being a quorum. Okay. Sa sitwasyon po na merong go ahead po, go ahead. Hindi masyadong critical kasi yan, Ted, kasi sometimes yung minority ako, may mga measure naman na bumoto din ako pabor eh. May mga motion na through silence, bumoto rin ako pabor eh. So, I mean, ganun po yan, nangyayari po sa floor yan na iba-iba na yung halo-halo na po yung pagboboto sa iba't ibang issue sa floor. Opo. Doon po sa controversial na amendment sa rules na maaari na pong mag-participate ang isang senador po through teleconferencing, doon po sa isyong yon kapag 11-11, deadlock, wala. Yes, hindi carried yun. Oo, 11-11, hindi po carried yun. Okay, so ibig sabihin po, kapag ito itinulak pa rin at maging solid ang botohan po ng 11-11, walang resolusyon, Hindi yan, kumbaga, hold yan sa table, ganun po mangyayari. Alright. Senator Coco, yung sinasabi kahapon ng minority na ito'y dereliction of duty, ito po ngayon ay paglabag na sa sariling rules kasi nga klaro ho naman binabanggit nyo, di ba? Yung pong section 41, rule 14 nga binabanggit po dito, kinakailangan ka magsasabi sa kapwa, sa minority, etc. Anyway, so meron ho ba talagang ganun pong uri ng paglabag sa batas? Ano ba specific ang nilalabag sa batas kung meron man nitong majority sa hindi pagsipot po sa kanilang sesyon? Number one, ang rules nila, ang rules ng Senado. Number two, ang oath of office mo. Siyempre, ang oath of office mo, sinasabi mo doon, gagalingan ko itong trabahong pinasok ko. Di ba? Tapos, nakakalimutan yata nila na Philippine Senate yan, legislative yan, debate yan, debate. Ang trabaho ninyo dyan, hindi maghukay para sa project. Ang trabaho ninyo dyan, aralin ang policy, magdebate kayo dyan, anong maganda sa policy yan ito, anong mali. So, kailangan ka magsalita. Kailangan ka physical na presence mo para magsalita. Recorded lahat yan. Open to the public yan para makita ng lahat. Yun ang for 2 days. Hindi nila ginagawa yung trabahong yun. Tapos, bastusan pa, hindi ini-inform ang iyong mga kasama. Hindi po never ginawa yan, Ted. Talagang, alam nyo ba, ito para lang malaman ng lahat, kahit na walang urgent na measure sa floor, kasi kunyari kaumpisa ka lang ng bagong Congress, wala ka pang urgent, wala ka pang tinatakel sa floor niyan kasi kaumpisa lang ng Kongreso Nag-session pa rin kayo. Ang ginagawa na lang ng mga senador ay nagpi-privilege speeches para malaman ng taong bayan ano yung mga issues na gusto nilang i-discuss o mga posisyon nila sa iba't ibang issue. Ngayon meron ng mga urgent na nakalinya dyan, hindi sila nag-session. Ano na po yan, that is too much. And then, lalo na kung iniisip natin, anong posibleng dahilan? Wala namang gulo na nangyayari na hindi sila physically makapunta. Ano posibleng dahilan? Ayaw
sigurong harapin ng leadership ang mga colleagues niya kasi baka nagbago na ng sentimento. That's it. That's my conclusion. Wala na ako ibang maisip. And that is duly noted, Mr. Senator, na inyo pong ang naiisip ngayon kasi nga, well, wala na nga pong iba na maaaring dahilan. Pero, Senator, sino ang pwedeng magreklamo dito? Ito ho ba ay para lamang sa Ethics Committee ng Senado, itong dereliction of duty na ito at paglabag sa rules nila? Or meron ho bang pwedeng puntahan ang mga mamamayang Pilipino na feeling aggrieved dito po sa ipinakikita ng Senate President at ng kanyang mga kapwa-miyembro sa mayorya? Pwedeng sumubok, pumunta sa Supreme Court. Although I have medyo duda ako doon na siyempre ma-micromanage pa ng Supreme Court ang Senado na tuturuan na para mga bata hindi naman dapat mangyari 'yon. So ang number one is sa loob mismo ng Senado ang remedyo. So yung minority they just keep on saying the facts. Ano na nangyayari, magreklamo sila. Some people can file sa ethics. And then of course, kailangan na lang education lang ng ng mga mamamayan yan Manong Ted. Pag-usapan para malaman ng taong bayan na medyo hindi to kilos ng normal na lehislatura. Oo, kasi they're wasting a lot of time, ang daming oras na sinasayang, ang daming enerhiyang sinasayang sa away-away lang na kung sino ang bakit walang session, kung sino ang dapat na leader. Yung leadership na yan, dapat tanggapin na nila kung ano yung sentimiento nung nakararami dyan, basta mayroong 13, yun na yun. Wag nang iwasan yun, yun na yun. Respect. Kung meron po ang feeling na isang na Senate leader, meron siyang malaking mandato galing sa taong bayan, yung mga kasama mo dyan, meron ding nationwide mandate yan. So, respect is the basic yan ng working relationship. Opo, respect and Senator, yung pong pagtanggap sa katotohanan na permanente lang yung posisyon na yan. Gaya po ninyo nung nagpalit kayo ng liderato. I mean, at saka regalo yan ng mga kasama mo sa iyo. Kaya kung gusto na nalang ibigay itong pagkakataon sa iba, payagan mo na. Hindi lang naman ikaw yung magaling sa mundong ito. Senator, Article 6, Section 16.2, yung pong binabanggit nga dito, no, na tungkol doon sa may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Sa rules po ng Senado, may binabanggit po dito, no, yung Section 99 na provision, ang sinasabi po dito, no, if it is deemed necessary to order their arrest so as to form the necessary quorum. Pero dito, ang binabanggit po, a majority of the senators present agree to its suspension and ask the president of the or presiding officer to order the sergeant at arms. So ito pong sinasabi ng iba, long shot ito, matanong ko lang po kayo, ito hong extreme measure na ito, kailan po ito pwede mangyari sa pagkakataong ito kung sakasakali man? Mukhang ang senaryo dyan, mayroong presiding officer, nag-call to order siya, tapos nakikita niya na wala tayong quorum. Tapos paulit-ulit na, walang quorum. So, kasi yung sergeant at arms dyan, yung arrest dyan, hindi yan yung normal na arresto. Ang ibig sabihin ng arrest dyan, puntahan ka ng sergeant at arms, escortan ka papunta sa session hall. Ganun lang. So, tandaan mo na siyempre kung sino man yung authorized din, sergeant at arms din, kontrolado rin ng Senate President. At saka tandaan natin na ang senaryo nangyayari ngayon, walang call to order kasi nga walang presiding officer. Opo. At again, ang pwede lang po, kasi hindi pwede po, pag nag-attend yung minority, hindi pwedeng sila ang mag-preside. So again, under your rules po, sino lang ang pwede pong maging presiding officer at paano po makapagsisimula ang sesyon?
Okay, yung top 2, yung top 2. Kaya nga meron tayong parang vice president diyan, yung pro tempore, Senate President pro tempore for the time being, di ba? Mm-mm. So meron tayong Senate President and then meron siyang parang kanyang vice presidente niya diyan, the Senate President pro tempore. So, yung dalawa. So, kailangan may check, ano na ito, medyo kailangan na ng pressure sa taong bayan dito na magtrabaho na kayo and i-resolve ninyo like adults, like real professionals, yung ano ninyo dyan, issue ninyo dyan sa loob ng Senado. Then mag-organize na kayo, then tanggapin nyo na. Kung sino kanyo, then accept the organization, then back to work. Gano'n na lang, sayang lahat ng energy. Sayang oras ang sayang kasi hindi bumabalik ang oras. Opo, at saka ngayon po ang last day of session. Meron pa pong issue ang minority ngayon. Maglalatag lang ako ng premise na sumasang-ayon tayo sa pagbabalik ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Okay. Pero ngayon, ang claim ng minority, ayan na naman sila. Nag-elect ng chairman, ng vice chairman, pero hindi pa organisado mismo yung komite. Ngayon magpapatawag sila ng hearing. Sabi na naman ng minority, ayan na naman kayo. Tama ho ba yung ganun pong kaisipan ng minority na paano ka makapagpapatawag ng meeting na hindi pa nga organized mismo yung komite? Correct. Dapat i-organize na yung committee. Pero ang narinig ko naman yung countercharge ng majority, kayo naman minority, wala pa kayo sinasubmit na pangalan ng members ninyo. So, mag-cooperate din yung minority. Bigay na nila yung pangalan ng mga members. Okay, pero yung mga pero tama pa yun. Habang hindi pa buo ang committee, hindi dapat mag-hearing ang committee kasi wala ngang you are again disregarding the minority. Hindi pwedeng i-disregard ang minority. Hindi pa sila ready to name their members. So, pero sana naman in good faith yung minority, bilis-bilisan din nila i-name yung members nila sa lahat ng committee. But So, in effect, ang sinasabi ko rin sa minority, ang realidad sa ngayon is si Alan Peter ang Senate President, hinalal lang 13 yan eh. So yung buhay ng Senado ngayon, yung pang-araw-araw niyang pagtakbo, kumilos kayo na yan ang Senate President. Ngayon, nag-reorganize na ng committees, kayo o minority ni, kunyari may 5 kayong member dyan, magsubmit na kayo ng 5 pangalan. Ganun naman para mabuo na. Opo, pero Tapos kung merong another coup, then saka na kayo mag-reorganize, di ba? At least on paper, ready na to function ang Senado. Opo, pero Senator, yan ho bang pagbubuo ng membership ng komite must be done in plenary? Meaning, meron na pong na-elect sa plenaryo, di ba? Approve yan, carried yung motion, yung chairman, vice chairman. When you say ho ba, pag kumpleto nito, dapat ba ho sa plenaryo din that we nominate itong minority members, 1, 2, 3, 4, 5 as members of the committee? I so move, Mr. Chairman. Approve, kinakailangan ba na ganon? Plenary, kaya nga plenary ang kada change of leadership sa Senado, kakain ng oras yan kasi lahat yan gagawin plenary. Babanggitin ang pangalan. So, in this case po na magsumiti man ng pangalan ang minority sa Blue Ribbon Committee, that must be done on plenary formally through a motion and approved by the body. Correct. Read by the majority leader. Correct. So, pwede nilang gawin ngayong hapon yan. Kung mag-session sila. So, kung hindi mag-session today at hindi makapag-formal po na komposisyon approved by the plenary ang Blue Ribbon Committee, ang gagawin pong hearing tomorrow will be against the rules. Oo, hindi pwedeng ma-claim na Blue Ribbon Committee yan. Hindi pwedeng ma-claim na committee yan. Na committee. Kung tutusin, pwede na lang sasabihin na it's a consultation by the Office of Senator X. Di ba? Okay. Okay, sige. So kayo po, sir, sa nagka-personalan na, hindi na ho may tatanggi, iba-iba na po ang mga salita, na atin napapakinggan. Kayo po, no, as statesman,
Papa, how do you solve this problem now? Ngayon po, mamaya 3 p.m. ang session o hindi ko alam kung anong oras bang itinakda na naman ito kasi yung last 3 p.m. di ho naman nangyari. So, kayo po, ano po ang inyong solusyon ngayon dito? Personalan na eh. Kaya napansin ko rin, personalan na. Pero hindi pa personalan sa lahat ng senador. So, hanapin na ang greatest possible unifier sa kanila. Yun na lang, wala nang iba. And yung mga hindi unifier dyan, kunyari, si Ping Lacson, aminado naman siya, sabi niya na kung akong gawin yung Senate President, one day lang ako, gano'n, sabi niya eh. So, kasi nga, wala sa personality niya. So, hanapin na yung, among the 24 na present ngayon, hanapin na yung kahit hindi to best personality kasi limitado tayo sa 24 eh. Sino ang may personality diyan na siya na ang greatest possible unifier sa 24. Yun na lang yun so that they can function, otherwise wala talaga mangyayari. Senator, sir, nagulat pa po ba kayo dito sa nagiging akto o asal ni Senate President Alan Peter Cayetano? Kasi hindi ba po nangyari na rin to in the past? Pero siyempre the past behavior is not a sure indicator of future behavior. So nag-expect sana kayo ng character development. At saka Senate President kayo. I mean, iba naman to. I mean, iba na yan eh. I mean, ganito na lang. I mean, mag-appeal na lang tayo sa lahat ng senador na yung positions nyo dyan, Senado, ano yan, gift. Una sa lahat, yung pagiging senador mo, gift, regalo yan sa taong bayan. Pasalamat ka, naging senador ka, 24 lang kayo sa 115 million katao. Ngayon, pag maging leader ka ng pasalamat ka, gift din yan ng mga kasama mo. So, pagka nagbago ng sentimiento, tanggapin mo na. Oo, yun nga rin po yung nabanggit nyo kanina. Sir, last na lang po, hindi ba maging danger po ito, maging president, na pag may isang Senate President na ayaw maalis sa pwesto, ganyan na lang gagawin? Di papasok? Di pupunta sa Senado? Precisely, dapat hindi pwedeng gawin yan. Ngayon kung tinotolerate yan, kunyari, ang pagbo-boycott ngayon ay desisyon ng so-called majority na 13 pero 11 na lang ang pwedeng maka-attend. At tinotolerate nila yan. Kasi ibig sabihin nun, wala pang nagbabago ng isip na mali itong ginagawa natin. Silang lahat ay dapat punahin. Senator Coco, do you miss the Senate? Hindi daw. Mas masaya itong ating magkomentaryo tayo. Walang kaming trabaho sa iyo, Senator. Hayaan nyo, kausapin kitong aming station manager. Maganda nga magkaroon kayo ng sariling programa dito. Opo, okay. Anong title? Senate Impasse? Coconut with Coco. Use your coconut. Ganda. Coco. Ang ganda. Oo. Basta ganito, basta't tayo, citizen, Filipino citizen, makialam na po tayo. Kasi itong mga ganitong kilos na parang baliwala ang sentimiento or opinion ng taong bayan, ang feeling kasi siguro nila, walang pakialam ang Pilipino. So, pakita natin na may pakialam tayo. So, yan lang, makialam po tayo. Amen. Tama po. Yan nga din po ating panawagan po. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam kasi ito ho ay nakakaapekto na sa pangkalahatan sa pamamagitan po ng impresyon sa atin, ng ating mga mamumuhunan at ultimo mga local businessmen dahil sa uncertainty ito, medyo nagbabantulot sa kanila pong mga negosyo. Yan po ang epekto nito ngayon. Senator Coco. Correct. Malawakan ng epekto. Pati nga yung bisita natin na presidente ng ibang bansa, in-skip ng Senado. Hindi, huwag natin gawin yan na pati sila willing na skip ang Senado, nagiging irrelevant eh. Ang Senado sayang. Sayang po. So, okay. Sayang po. So let us be involved and concerned sa nangyayari sa ating bansa. Sige. So, okay. Senator Coco, salamat na marami at muli kaming istorbo sa iyo, Citizen Coco. Okay. Yes, sir. Anytime. Salamat po. Salamat, Coco. Thank you. All right. Citizen Coco.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.